Kabanata 7151. Huwag mong sabihin sa akin na magiging mas kumpiyansa ka sa mga babaeng ito na tagasunod para sa iyo mula sa gilid, sabi ni Harvey, naganap na hindi naapektuhan ng mga salita ng mga kababaihan. Sa halip, tinukso pa niya si Sverker para dito. Ginamit ni Sverker ang mga babaeng ito para hampasin ang kanyang moral, kaya hindi hinila ni Harvey ang kanyang mga suntok. Habang ang dalawa sa kanila ay hindi nag-cross ang mga espada, ang kanilang laban ay nagsimula mula sa sandaling sila ay nagkita. Medyo matalas ang dila mo, sabi ni Sverker sabay nguso. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, senyales na tumigil ang mga babae. Pagkatapos noon, dahan daw ang inabot ng kanyang kanang kamay ang hilt ng kanyang espada na nakatalukbong sa kanyang baywang. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey. Medyo mayabang ka. Sana talaga maging kasing yabang ka kapag nahati na kita. Nagkibit balikat si Harvey. I think ikaw ang mayabang dito. Normally speaking, dapat ikaw ang namamalo sa buhay mo. Ang iyong tinatawag na chivalry ay ang yumuko ng iyong tuhod sa lupa, hindi ba? Tanga, sumigaw si Sverker. Ang mga salita ni Harvey ay tumama, at ang kanyang kanang kamay ay biglang nanginig. Hindi pa niya nahugot ang espada mula sa scabbard nito, ngunit isang pagsabog ng malakas na shockwave ang pumutok na. Bas again. Isang malaking marka ang mabilis na nabuo sa lupa at lumawak patungo sa kinatatayuan ni Harvey. Natigilan ang lahat ng babae. Kahit na hindi nila inaasahan na ang kapangyarihan ni Sverker ay umabot sa taas na ito. Hindi pa niya nahugot ang kanyang talam, at nakagawa na siya ng sonic blade. Ito ay mas kapana-panabik kaysa sa mga pelikula. Tuwang-tuwa ang mga babae kaya nagtatalon-talon sila. Iyan ba ay dapat na ma-impress? Nakangiting sabi ni Harvey, at winagaway ang kanang kamay. Sampal. May tunog ng sampal at agad na nawala ang sonic blade na parang nawasak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sverker nang makita niya ang nangyari. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Harvey. Gumalaw si Sverker at sumugod sa unahan, ang kamay niyang nakahawak sa hilt ng longsword ay hinugot ang sandata. Ito ay isang simpleng pagkilos, ngunit sa sandaling ginamit ito ni Sverker, napalibutan siya ng nakakapangilabot na aura. Nagsimulang maghiyawan sa tuwa ang mga babae habang pumapalakpak. Napakaganda ng pag-atake. Patay na siya. Mamamatay ang barbaro na iyon. Lahat ng babae ay tumango, at naniniwala silang hindi mapipigilan ni Harvey ang pag-atake. Gaano man kalakas si Harvey, hindi niya mapipigilan ang pag-ataking ito. Iyon lang ba? Si Harvey ay tumawa, at inilahad niya ang kanang kamay niya at nag-holding motion. Bas again. Nagkaroon ng malakas na kaluskos habang ang katawan ni Sverker ay nanlamig. Pagkatapos, nagsimulang huminga ang mga babae. Nakahawak na ang kamay ni Harvey kay Sverker. Ang espadang hindi pa nabunot ni Sverker ay pinigilan ni Harvey. Nakatayo silang dalawa sa lupa. Kung hindi nila sinubukang lumapit noon, maaaring isipin ng mga tagalabas na walang nangyari. Nagsimulang sumimangot ang lahat ng babae, na nagtataka kung gaano kahusay si Harvey sa paglalagay ng palabas. Magaling ka, napakahusay. May pagkagulat sa mga mata ni Sverker. Ayokong aminin, pero kailangan. Ang Country H ay talagang isang magandang lugar upang ipanganak ang isang tulad mo. Sa loob ng 20 taon, hindi, marahil sa 10 taon, mauunawaan mo kung paano maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at tao. Sa isa pang 50 taon, maaari mo ring gawin ang huling hakbang na iyon at umakyat sa kawalan. Unfortunately, nakilala mo ako. Dito ko natatapusin ang alamat mo. Kung hindi dahil sa bawat isa sa atin ay naglilingkod sa ating sariling mga Panginoon, gusto kong hayaan kang mabuhay at makita kung gaano kalayo ang maaari mong maabot. Nawala ang figure ni Sverker at muling lumitaw sa kinatatayuan niya kanina. Ang isa sa mga babae ay labis na natuwa nang makita niya ito. Parang bihasa siya ng konti sa martial arts. Eto na, seryoso na si Mr. Sverker ngayon. He's really making his move. Nagulat lahat ng ibang babae. Nang magpalitan sila ng tingin,
ang tanging nakita nila ay ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Ginamit na ni Sverker ang maalamat na Sonic Blade, ngunit kahit iyon ay pagsubok pa rin. Hindi siya seryoso. Paano siya hindi natitinag at mas malaki kaysa sa buhay? Malamig na bamantong hininga ang nangungunang babae nang makita niya ang lahat ng iba pang babae na umaarte na parang hindi pa sila nakakita ng mga ganito. Hindi mo naiintindihan ito dahil hindi ka bihasa sa martial arts. Sinusubukan lang ni Mr. Sverker ang tubig ngayon. Gusto niyang makita kung may qualification ba ang binatang ito para gamitin niya ang buong kapangyarihan niya. Mukhang napakatalino ng binata, kaya niyang pilitin si Mr. Sverker na maging seryoso. Wala pang 5 tao sa mundong ito ang maaaring pilitin siyang gawin iyon. Higit sa lahat, hindi siya magsisisi na mamatay sa pamamagitan ng free slashes technique ni Mr. Sverker. Inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa likod niya nang sabihin niya iyon, na para bang si Sverker ay nakatadhana na manalo dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao na nabubuhay. Ano, ang maalamat na 3 slashes? Napabuntong hininga ang isang babae na tila kilala. Iyan ba ang maalamat na heavenly slash, earthly slash, at kindly slash? Iyan ba ang mga sikretong pamamaraan na ipinasa lamang sa mga nasa paaralan ng origin sword style? Habang ang mga babae ay hindi nagsasanay ng anumang martial arts, nalaman din nila ang ilang impormasyon pagkatapos na manatili sa skyplane ng mahabang panahon, kaya alam nila kung gaano kalakas ang 3 slashes. Tama iyan. All of you know much. Pagmamalaki pa ng babae. Hindi ko itatago sa inyong lahat. Si Mr. Sverker ay nakapasok na sa ipinagbabawal na lupain ng Origin Sword Style School. Napaka-posible na siya ang napiling Guardian of Sora, ang young master ng Origin Sword Style School. Kaya pala dead meat na si Harvey. Sa isang iglap, lahat ng babae ay napatingin kay Harvey na may habag. Umiling sila. Kapag ang 3 slashes ay ginawa, ang buong universo ay maaaring magkahiwa-hiwalay. Garantisado ang kamatayan ni Harvey. Kasabay nito, dahan-daang naglabas ng benda si Sverker at sinimulang balutin ang hilt ng kanyang espada. Tapos, pinikit niya ang mga mata niya habang nakatingin kay Harvey. Handa ka na ba? Any last words? Hamalakhak si Harvey. Hindi ko kailangang maghanda ng anumang huling salita para bugbugin ang isang hayop. Tumigil ka na sa pagbibiro. Tanga, malamig na ngumiti si Sverker habang kumikislap ang kanyang anyo habang bumubulusok na parang kidlat. Ang espada sa kanyang kamay ay agad na binunot mula sa kanyang kaluban, na parang isang shooting star sa kalangitan. Kung ikukumpara sa pag-atake ngayon, ang pag-atake na ito ay simple at mas direkta. Walang kahit gaanong lakas sa likod nito. Gayunpaman, malalaman ng mga nakakaalam na ang pag-ataking tulad nito ang pinakamakapangyarihan. Naniniwala si Sverker na madali niyang mapatay si Harvey sa lugar. So paano kung natalo mo lahat ng 6 na school? Paano kung natalo mo lahat ng prodigies mula sa Country Eye? Paano kung natalo mo si Mark? Malamig na ngumiti si Sverker habang umaatake. Lahat ng tinatawag na true warriors ay biro lang sa akin. Dahil ako ang pumapatay sa mga true warriors. Malamig na ngumiti si Sverker habang pinakawalan niya ang kanyang unang hampas. Heavenly Slash. Isang iskarlata na liwanag ang biglang sumikat sa talam ni Sverker. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo, at dumating na ang atake na maghahati sa langit. Bago pa man umabot sa kanya ang talam ay nararamdaman na niya kung gaano ito katalas. Nakapikit lang ang lahat ng babae habang ngumisi, na naniniwalang mahahati si Harvey sa kalahati. Gayunpaman, simpleng suntok ang ibinato ni Harvey na may kalmadong ekspresyon. Bang! Nagsalubong ang kamao at ang talam, at nagkaroon ng napakalaking putok habang pinalibutan sila ng liwanag. Si Sverker, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay nilamon ng napakalaking puwersa at tumalbog sa ere ilang metro ang layo bago malumanay na lumapag sa lupa. Gayunpaman, si Harvey ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, na parang hindi siya umaatake. Nagulat lahat ng babae. Paano naging posible iyon? Paano niya nakaya ang pag-ataking iyon ng ganoon kadali? It was beyond their imagination paano niya nagawa iyon.
Naisip ni Sverker sa sarili. Nagulat siya pero medyo kalmado pa rin ang ekspresyon niya sa mukha. Napalihis ang kanyang pag-atake, at ang feedback mula doon ay sapat na para mamanhid ang lahat ng kanyang kamay kahit na ang kanyang palad ay tila mabibiyak anumang oras. Pwede bang medyo matagal na siyang true warrior? Kung hindi, paanong ang kanyang bilis at kapangyarihan ay nakakatakot? Minaliit ko kaya siya, o naging pabaya ako? Ang lahat ng mga kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Sverker. Sa lahat ng mga taon na ito, sinisikap niya ang kanyang martial arts, essence, energy, at spirit. Bagamat alam niyang hindi siya matatalo sa mga true warriors, isa siya sa pinakamakapangyarihan. Siya ay nasa tuktok ng hierarchy. Marami sa mga elite ng tunay na mandirigma na umakyat sa mahabang panahon ay magiging dahado pa rin habang nakikipaglaban sa kanya. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Harvey na harangin ang kanyang pag-atake kahit na mukhang babagsak siya pagkatapos ng isang strike. Laking gulat ni Sverker. Gayunpaman, ito ay sandali lamang. Dahan-daang iniabot ni Sverker ang kanyang kanang kamay at hinawakan ito. Napakabilis, nawala ang pamamanhid sa kanyang palad, na para bang hindi ito nasira. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Sverker, at mahinahong sinabi, kung ang iyong tinatawag na mga kapangyarihan at talento ay isang bagay na napakadaling masira, kung gayon dapat kong sabihin na ako ay labis na nabigo. Ang martial arts ng Island Nation, maging ang martial arts ng Sky Plane, ay walang halaga na banggitin. Naningkit ang mga mata ni Sverker nang marinig niya ito. Sa mga kababaihan, ang nangunguna sa kanila ay labis na nagalit nang marinig niya ito. Shut up! Mr. Sverker was going easy on you, that's all. Tama ba? Tanong ni Harvey sa babae. Tiningnan niya ang madilim na ekspresyon ni Sverker. Oh, he's being that nice. Why not give me a few more concession? Bakit hindi ka magmadali sa akin at makaligtaan ang 3 slash? Damn you all. Naging madilim ang ekspresyon ni Sverker dahil sa pagngisi ni Harvey. Muli siyang sumugod. Sa isang iglap lang ay humarap na siya kay Harvey. Ang kanyang katawan ay biglang umindayog at nahiwalay sa 8 mga larawan, at lahat sila ay agad na naglaslas mula sa lahat ng 8 direksyon. Earthly slash. Whoosh! Habang ginagawa ni Sverker ang pag-ataking iyon, napuno ng hiyawan ang buong latian. Inatake ni Sverker si Harvey na parang kidlat. Sa sandaling ang talam ay halos maabot na si Harvey. Isang nakakatakot na aura ang lumawak mula rito, na parabang isang itim na liwanag ang tumatakip sa ibabaw ng talam. Ang pag-atake ay tila nagmula sa kailaliman ng impyerno mismo, dala ang galit ng hindi mabilang na mga multo. Malamig ang ekspresyon ni Harvey habang ang kanyang kamao ay naging hampas ng palad, at dirdiretso siyang umatake. Simple lang ang atake niya, pero parang Diyos. Boom! Ang kanilang mga pag-atake ay muling nagtama sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, napatapon pa rin sa ere si Harvey mula sa feedback. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon, ngunit sapat pa rin ang pag-atake para mapa-address siya ng ilang hakbang. Isang crack ang lumitaw sa platform. Ito rin ang lugar kung saan siya nakatayo noon. Ang mga bahagi ng kanyang damit at ilang hibla ng kanyang buhok ay pinutol din. Talagang nakakatakot ang pag-atake, ngunit iyon lang. Ang pag-atake ni Sverker ay hindi pa rin nagawang saktan si Harvey. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lahat ng babae nang makita nila ang nangyari. Halatang hindi sila makapaniwala na muling nakaligtas si Harvey sa pag-ataking ito. Maging ang mga mata ni Sverker ay kumikibot. Paano magiging ganoon kalakas si Harvey? Hindi man lang nagawang saktan ni Sverker si Harvey pagkatapos ng 2 pag-atake. Dati, imposible ang ganito. Ikan-away ni Harvey ang kanyang kamay. Halika isang atake pa. Pagkatapos ng pag-ataking ito, maaari ka ng sumuko. Ikaw, ramdam ni Sverker ang namumuong galit sa loob niya. Sa sandaling iyon, huminto siya habang hawak ang longsword gamit ang 2 kamay at nakasandal pababa. Isang malakas na aura ang dahan-daang kumakalat kasama siya sa gitna. Sa sandaling iyon, ang buong espasyo at oras ay tila nasa bingit ng pagbagsak.
Walang alinlangan na ang susunod na slash ay mapuputol ang oras mismo. Tumigil ka, Mr. Sverker. Gulat na sigaw ng babae. Kung gagamitin mo ang pag-atake na iyon, masasaktan ka rin. Kung pabaya ka, baka masaktan mo pa ang inosente. Malinaw na alam ng babaeng ito ang tungkol sa pag-atake at naunawaan na hindi ito isang pag-atake na madaling kontrolin. Ngumiti ng malupit si Sverker. Nakarating na tayo sa yugto kung saan sumusumpa ako na kailangan ko siyang patayin. Hindi pa siya nabigo mula noong araw na sumali siya sa mundo ng martial arts. Hindi niya akalain na magiging dehado siya sa isang lalaki mula sa country age. Kung hindi papatayin ni Sverker ang lalaking ito, hindi niya matatawag ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng origin sword style. Kinilig ang babae nang makita kung gaano kagalit si Sverker. Then, she glared and Harvey said, "You idiot. Just surrender already. Once the timely slash was used, you'll die and take us all with you." Bakit hindi ka nalang sumuko? Kabanata 7155. Napakaliit ng buhay mo at gusto mo kaming kaladkarin sa impyerno. Sino ka sa tingin mo? Pare-pareho lang kayong lahat, makasarili hanggang sa kaibuturan. Sigaw ng babae kay Harvey. Malinaw na kahit anong gawin ni Harvey, hindi niya ito magugustuhan. Sumulyap si Harvey sa kanya at sinabing, "Makakalimutan natin sandali kung paanong ang Mr. Sverker mo ang gustong mamatay sa tabi ko dahil sa kahihiyan at galit, sa pag-uusap natin. Sino pa ba ang masisisi mo kundi ang sarili mo sa pag-aaksaya ng oras dito sa halip na tumakbo? Not to mention, he can't do anything to me even if he can slash time and the universe." Nasabrahan mo sa pagpuri si Sverker. Siya ay walang iba kundi basura. Gusto ko lang makita kung gaano kalakas ang teknik ng sword style origin. Tiningnan ni Harvey si Sverker. Ngunit sa antas na ito, madali kong maaalis ito sa isang strike lang. Ikaw, galit na galit si Sverker kaya kinilig siya. Hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras. Kinagat niya ang mga ngipin at muling nilaslas ang kinatatayuan ni Harvey. Timely slash. Sa pag-atake, maging ang mismong espasyo ay nagsimulang mag-warp. Makakakita ang isang tao ng mga tanawin na hindi sa mundong ito. Para bang ang pag-atake ay tila nag-uugnay sa nakaraan at hinaharap. Ang lahat ng kababaihan ay nagsimulang umatras na may takot sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay bumagsak sa lupa at sinusubukang gumapang palayo. Halatang akala nila ito na ang katapusan. Kung hindi mapigilan ni Harvey ang pag-atake, mamamatay silang lahat. At gagawin ba iyon ni Harvey? Halatang hindi niya kaya. Whoosh! Agad na dumating ang pag-atake ni Sverker habang dala nito ang lakas ng oras. Nanatiling kalmado si Harvey nang makita ang pag-atake. Nararamdaman niya na ang pag-atake ay puno ng mamamatay tao na hangarin na tila nagwawasak ng oras at espasyo. Iyon ang pinakamalakas na pag-atake na nakita ni Harvey mula nang siya ay sumali sa martial arts world. Lalo na ang nakakabinging tanawin. Mag-iiwan ito ng malalim na emosyonal na epekto sa mga taong nakakita ng nakakabinging tanawin. Kung siya ay tinamaan ng pag-ataking ito, hindi lamang mawawala sa kanya ang kasalukuyan, ngunit mawawala rin sa kanya ang nakaraan at hinaharap. Walang choice si Harvey kundi umatras. Lumipat siya sa kanyang kanan, at nakuha ang isang sanga. Klang! Kasabay ng pag-abot sa kanya ng timely slash, at tumama din ang sanga sa kamay ni Harvey. Kaagad, naibalik sa normal ang bingkong oras at espasyo. Lahat ng babae ay napatingin sa nangyari na nanlalaki ang mga mata at nakanganga na hindi makapaniwala. Hinarang ito ni Harvey. Nagawa talaga itong harangan ni Harvey. Ang heavenly slash, ang earthly slash, at ang timely slash. Lahat ng tatlong maalamat na pag-atake ay nablock ng lalaking ito. Maging si Sverker ay nabigla, ang kanyang ekspresyon ay namamanhid. Hindi siya makapaniwala na madaling harangin ni Harvey ang kanyang pag-atake. Hindi ito posible. "You're not good enough," sabi ni Harvey sa panghahamak. Sa susunod na sandali, sumugod siya at umatake gamit ang kanyang palad. Tanga! Nang makita ni Sverker si Harvey na nag-counter-attack sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad, pakiramdam niya ay napahiya siya.
Gayunpaman, ang simpleng hampas ng palad ay nakapagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilagay ang kanyang espada sa harap niya para harangan ang pag-atake. Nang maabot na ng hampas ng palad si Sverker, binago ni Harvey ang hampas ng palad niya sa isang finger strike. Pinitik niya ang kanyang daliri sa gilid ng talam. Kumalabog. Bang! Ga! Parang nabigla si Sverker habang nanginginig ang kanyang katawan. May tumutulo pang ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay nasa isang kakila-kilabot na estado habang siya ay umatras ng ilang hakbang. Mr. Sverker, sabay-sabay na sigaw ng lahat ng babae na may gulat na ekspresyon. Hindi sila makapaniwala na hindi lamang madaling harangin ni Harvey ang maalamat na 3 slashes, ngunit ang pinakamahalaga ay nagawa niyang ibalik ng malayo si Sverker sa isang pitik lamang ng kanyang daliri. Siya ay higit sa nakakatakot. Damn you, bata! Sa tingin mo ba ito na ang buong kapangyarihan ko? Ang init ng ulo ni Sverker ay kumukulo pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagkabigo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Epadadala kita sa impyerno na ang tatlong hiwa ay pinagsama sa isa. Mas mabuting ako na lang ang magpapadala sa iyo sa impyerno. I'm already bored with your sword technique, casual na sagot ni Harvey. Bago pa man umatake si Sverker, humakbang na siya at humarap kay Sverker. Pagkatapos, pinitik ni Harvey ang kanyang daliri na naglalayong tamaan ang gitna ng noo ni Sverker. Isa lamang itong simpleng strike, ngunit nagdala ito ng mas mapanirang enerhiya kaysa sa alinman sa mga strike ni Sverker. Hindi. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sverker. Wala siyang choice kundi ilagay agad ang espada sa harapan niya. Ngunit sa sandaling na protektahan ng kanyang talam ang pag-atake ni Harvey, naramdaman niya na maaari niyang harangan ito. Talagang hindi niya kaya. Ito ay isang simpleng pag-atake lamang, ngunit ito ay malakas hanggang sa punto ng hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, naputol ang talam ni Sverker. Nabasag din ang kanang kamay niya nang pumutok ito. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Nadurog si Sverker ng parehong kalungkutan at galit. Noong nakaraan, ginawa niya ang ginawa ni Harvey, na madaling pumatay ng maraming elite. Hindi niya inaasahan na madali rin siyang mapapatay kapag siya mismo ay nahulog sa kamay ng iba. Bago ang iba, siya ay isang demonyo. Ngunit bago si Harvey, siya ay isa lamang langgam. Bago pa man makapagpabuntong hininga si Sverker, naalis na ang kanyang katawan nang bumagsak siya sa isang higanteng bato sa loob ng latian. Mabilis na nabuo ang mga bitek, na kumakalat mula sa gitna ng bato. Pagkatapos, ang walang buhay na figure ni Sverker ay dumulas pababa mula sa bato. Puno siya ng kalungkutan at galit, ngunit nabigla rin siya. Ngayon lang niya napagtanto na ang kapangyarihan ni Harvey ay higit pa sa isang true warrior. Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa isang nakatuklas ng daan patungo sa pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at tao. Kung hindi siya nagkakamali, malamang isang hakbang na lang si Harvey para marating ang yugtong iyon. Iyon ay isang antas na pinangarap ni Sverker na maabot sa buong buhay niya. Hindi niya inaasahan na maaabot ito ni Harvey sa ganitong edad. Siya ay higit sa isang maalamat lamang. Isa talaga siyang halimaw, sa bawat kahulugan ng salita. Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanyang isipan, ang tanging nararamdaman niya ay nawawalan na siya ng kapangyarihan. Nang umubos siya ng isang subaw ng dugo, unti-unting humihina ang kanyang paghinga. Lahat ng mga babae ay nakatikip sa kanilang mga bibig, at nararamdaman ang panginginig sa kanilang gulugod. Si Sverker, ang numero 1 elite sa paaralan ng Origin Sword Style, ay hindi man lang makaatake. Hindi sila makapaniwala, ngunit wala silang ibang magagawa kundi paniwalaan ito ng ang gayong kahila-hilakbot na katotohanan ay ipinakita mismo sa kanilang harapan. Masyadong mahina, bum-ontong hininga si Harvey. Sa sumunod na sandali, itinaas niya ang kanyang kanang paa at tumama ito sa isang sirang piraso ng bato. Agad, bumaril ang bato at dumiretso sa lalamunan ni Sverker. Malinaw na hindi gustong iwan ni Harvey ang numero 1 piling tao ng Origin Sword Style. Ang tanga mo, nanginginig ang buong kaluluwa ni Sverker nang maramdaman niyang paparating sa kanya ang kamatayan.
Nagpakawala siya ng dagandong at nagsimulang damaloy ang lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at gustong gamitin iyon para pigilan ang pag-atake ni Harvey. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa maaari niyang ikilos. Sa sandaling gusto niyang lumaban, naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Tumagos na sa kanyang lalamunan ang maliit na bato. Sa sandaling iyon, agad na huminto ang pag-iisip ni Sverker nang mawalan siya ng lakas para lumaban. Tapos, bumagsak siya sa lupa ng ganun-ganun lang. May galit, kawalan ng pag-asa, at kahit na pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na bilang isang piling origin sword style, at bilang isa sa ilang pinakamakapangyarihang tao sa Skyplane, kung paano siya napatay ni Harvey. Whoosh! Hindi tumigil doon si Harvey. Sa pagwagayway ng kanyang kanang kamay, tumama ang sanga sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, may tunog ng paglaslas, at ang ulo ni Sverker ay gamulong sa lupa. Lahat ng babae ay tumingin sa gulat, bago sila bumulong, hindi. Hindi pinansin ni Harvey silang lahat at umalis sa latian. Ayaw niyang madungisan ng dugo ng mga babaeng ito ang kanyang mga kamay. Matapos patayin ni Harvey si Sverker, tumungo siya sa direksyon ng Clover Hotel. Kasabay nito, 12 ng mga elite ng Origin Sword Style ang nasa isang ambas na may mga crossbow at longsword sa mga kamay. Mabilis silang kumilos habang pinangungunahan sila ng isang lalaking nakasuot ng robe na kabilang sa Origin Sword Style. Sa lupa, mayroong ilang mga katawan. Ang kanilang mga ulo ay natama ng isang kulay lila na metal na balahibo, at ito ay medyo nakakatakot. Whoosh! Nang papalapit na ang mga elite na ito, muli ang isang purple na tubo mula sa bintana ng mansyon. May sumisigaw na tunog sa hangin at lumipad palabas ang isang kulay lila na metal na balahibo. Ginamit ng isang piling tao ang lahat ng kanyang lakas at naglaslas, na umaasang mapipigil ang metal na balahibo. Ngunit bago pa man niya maikonekta ang pag-atake, hindi na gumagalaw ang kanyang katawan habang siya ay bumagsak sa lupa. Matapos gumuho ang figure na iyon, maraming figure ang lumitaw sa bintana. Nangunguna si Seven sa ilan pang bodyguard na may hawak na royal flush, na gumawa ng panibagong pag-atake. Habang mas maraming metal-ikong balahibo ang pinaputok, ilang elite ang muling bumagsak sa lupa habang binawian sila ng buhay. Nagmura ang lalaking nakadamit habang gusto niyang umatras. Ngunit bago pa niya magawa, lumitaw ang isang metal na balahibo sa kanyang noo. Mga tanga, umalis. Ngayon din, ang lahat ng iba pang mga elite ay agad na nawala ang kanilang pagkakol. Mabilis silang napaatras sa takot. Gayunpaman, sa kanilang pag-urong, lahat sila ay nahulog pa rin sa lupa at namatay. Ang lupa ay nabasa ng dugo. Bumalik na ang kapayapaan. Hindi lang mataas ang katayuan ng babaeng ito, makapangyarihan din siya. Sabi ng isang binata na nakasuot ng puting suit habang napapalibutan siya ng mga martial arts elite sa isang gubat sa tapat ng mansyon, kung saan nakaparada ang ilang Toyota Land Cruiser. Hindi ganoon katanda ang binata na naka-white suit. Siya ay hindi bababa sa kanyang mid-20s. Gayunpaman, medyo namumula ang kanyang mga pisngi. Ito ay malinaw na ang mga taon ng labis na pag-inom at pangbababae ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkaubos para sa anumang bagay na maaaring makatulong sa kanya. Pero kahit ganoon, nakatingin pa rin siya sa harap na may katakawan at pagkahumaling, na para bang gustong itulak sa lupa ang babae sa asyenda at paghiwalayin. Malinaw na ang lalaking ito ay ang young master ng Origin Sword Style, si Sora Yamamoto. Hindi masyadong inisip ni Sora ang pagkamatay ng mga elite ng Origin Sword Style. Hindi man lang niya gaanong naramdaman ang kanilang pagkamatay, na para bang walang kinalaman sa kanya ang kanilang pagkamatay. Sir, hindi naman po malakas ang babae. Ito ay ang simpleng katotohanan na walang sinuman ang umaasa sa kanya na magkaroon ng royal flush sa kanya. At marami rin siya nito. Mula sa mga resulta ng pagsubok namin sa kanya, hindi itinatabi ng babae ang royal flush para sa ibang bagay nang ipag-amit niya ito sa kanyang mga bodyguard. Inaasahan ko na mayroon siyang walang limitasyong supply nito. Tanga ka, hinampas ni Sora sa lupa ang kanyang pinagkakatiwalaan.
Ang bawat solong royal flush ay lubhang mahalaga. Walang kwalipikasyon o access ang babaeng iyon para magkaroon ng walang limitasyong bilang ng royal flushes. Marami siyang dinala rito, siguro 100 o 200, ngunit posible rin na naubos na niya ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nag-atubili na gamitin ang royal flushes ay dahil gusto niyang maniwala tayo na mayroon siyang unlimited na halaga ng mga ito. Sa bansa H, ito ay isang kilalang diskarte. Dinilat ni Sora ang kanyang mga mata. So, ibig sabihin, sabi ng konfidante habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Ayon sa batas ng Skyplane, ang visa ng babaeng iyon ay nag-expire na. Ibig sabihin hindi na ako mapipigilan ng tanga na si Daichi sa paggamit ng rules. 7 araw na akong naghintay, at hindi na ako maghihintay pa. Kumuha si Sora ng bote ng alak at sumimsam. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, "Pumunta, kunin sa atin ang ating double crossbows. Walang paraan na hindi ako makakalusot sa isang maliit na mansyon na tulad nito. Kung hindi dahil ang Clover Hotel ay kabilang sa namumunong royal family at hindi ako makakagamit ng mabibigat na armas, giniba ko na ang lugar na ito." Hindi mapigilan ni Sora ang mapangiti. Wala siyang pakialam sa kondisyon kanyang mga kampan. Ang tanging inaalala niya ay kung paano makuha sa kanyang mga kamay ang kaakit-akit na babaeng iyon na sumira rin sa kanyang mga plano. Kapag hawak na niya ang babaeng iyon at ginawa siyang sumuko sa ilalim niya, mailalabas niya ang lahat ng nakakulong na galit sa loob niya sa loob ng 7 araw. Mabilis na tumakbo ang katiwala ni Sora upang ihatid ang mga utos ni Sora. Sa hindi kalayuan, bitbit ng ilang Origin Sword Style Elite ang double crossbows sa kanilang mga kamay. Habang inaayos nila ang direksyon, hindi mabilang na bolts ang lumipad sa hangin. Ang mga bintana, pinto, bubong, ay agad na natusok. Mahirap isipin na ang mga tao sa loob ay makakaiwas sa gayong pagpatay. Sak! Ito ay mahusay, umiling si Sora. Nakakahiya na ang ganyang kagandahan ay nagiging kriminal. Ihatid ang aking mga order. Pumasok ka dyan. Maliban sa babae, patayin ang lahat. Kinabog ng mga elite ang kanilang mga dibdib at sumigaw, "Oo, Ginoo." Pagkatapos, hinugot nila ang kanilang mga kaluban ng longsword at tumakbo palabas ng buong lakas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Miss Mandy, tumakbo ka na ngayon. Tumakbo ka mula sa likod. Kaya ko pa silang hawakan ng mga 15 minuto. Sabi ni Seven sa mapait na boses habang sumilip sa labas mula sa siwang ng pinto mula sa loob ng manor. Kung hindi mo gagawin, hindi tayo makakatakas kapag sumugod sila. Malapit na kaming maubusan ng bala. Kung hindi kami lalaban, lahat tayo ay mamamatay. Bahagyang nag-alinlangan si Mandy nang makita niyang medyo nag-aalala si Seven at sinabing, "Oo naman. Aalis kami sa likod ng pinto. Pero nandito sila para sa akin. Hindi ako makatakas. Pumunta kayong lahat at tatakpan ko kayo." Desidido ang ekspresyon ni Mandy. Bahagyang natigilan si Seven bago sinabing, "Huwag kang magbiro ng ganyan, Miss Mandy. Bagamat hindi ako isa sa iyong mga tagasunod, ngunit bilang isang bodyguard ng Jeans of Mordo, hindi ako makakatakas bago kaligtas na umatras. Kung gagawin ko iyon, hindi ko lang kayang harapin ang pamilya, ngunit hindi ko rin kayang harapin ang sarili ko at manatili sa mundong ito." Nagpalitan ng tingin ang lahat ng bodyguards at sinabing, "Tama, Miss Mandy. Masasabi naming lahat na talagang tinetrato mo kami ng maayos. Handa kaming mamatay para sa iyo." Kinagat ni Mandy ang kanyang labi at sinabing, "Pero, we're originally here to discuss business, and I caused such a mess instead. Magsisimula ito sa akin, at magtatapos sa akin. Kung hindi nila ako hahayaang makatakas, hayaan niyo akong maging hulihan niyo. Kung mamatay ako, baka hayaan ni Sora na mabuhay kayong lahat. Kaya dapat tumakas kayong lahat. Kung hindi, hindi niyo na magagawa." Sabi ni Mandy na may determinadong ekspresyon sa mukha. Naririnig na nila ang mga yabag mula sa labas. Halatang papalapit ang mga tauhan ni Sora.
Naririnig pa nila ang mga tunog ng double crossbows na pinaputok, at ang lamig lang sa kanilang mga gulugod ang nararamdaman nila. Gayunpaman, umiling si Seven at ang iba pa at tinanggihan ang alok ni Mandy. Kung tatakas kami, sabay tayong tatakas. Hindi ka namin iiwan at tatakas. Pagkatapos, bumunot sila ng kanilang mga baril ng may determinasyon. Ang kanilang mga baril ay malamang na walang silbi laban sa mga elite ng martial arts. Sa halip, ang Royal Flush ay magiging mas kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hindi sila naiwan ng marami sa kanila. Marahil ay maaari lamang nilang gamitin ang mga ito ng ilang beses. Napabuntong hininga si Mandy nang makita kung paano gustong mamatay ng mga bodyguard na ito kasama niya. Alam niya na walang saysay ang pag-aaksaya ng kanyang hininga. Kung iyon ang kaso, dapat silang gumawa ng higit pang paghahanda. Sa ganoong paraan, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Tara na, dadaan tayo sa terrace. Pinuprotektahan ito ng ballistic na salamin at bakal. Siguradong mas ligtas doon, mungkahi ni Mandy habang winuwagayway ang kanyang kamay. Maya-maya, tumakbo ang grupo sa itaas. Pagdating doon at gusto lang niyang maghanda para sa kanyang pagtatanggol, nagdilim ang lahat ng kanilang mga ekspresyon. Totoo na ang terrace ay protektado ng ballistic na salamin at bakal, ngunit may mga puwang sa mga koneksyon. At ang kanilang mga gaps ay lumalawak na at lumuwag. Halatang hindi na ito makakahawak ng matagal. Sila ay nakulong dito tulad ng mga hayop sa isang hola, na nakikipaglaban sa isang hindi mapanalunan na labanan. Kabanata 7160. Mag-ingat ka. Sa pagkakataong ito ay biglang hinila ni Seven si Mandy sa gilid, habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, ang isa sa mga piraso ng ballistic glass ay nanginginig at nahulog sa sahig. Pagkatapos, bumagsak ang mga bolts na tila ulan sa terrace, at bumagsak sa mismong kinatatayuan ni Mandy. Kung hindi dahil sa mabilis na kilos ni Seven, baka naging tadtad na karne na si Mandy. Agad siyang nabalot ng malamig na pawis. Habang siya ay personal na lumaki at naging isang matagumpay na babaeng negosyante, hindi pa siya nakaranas ng maraming ganitong uri ng mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Whoosh! Parang may napansin ang mga tao sa labas, at tuloy-tuloy ang pagpapaputok nila ng double crossbow. Habang ginagawa nila iyon, ang isa sa mga bodyguard na hindi nakaiwas sa oras ay bumagsak sa lupa habang hawak niya ang kanyang hita. Isang bolt ang tumusok sa kanyang hita, at agad siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Mabilis na sinabi ni Mandy, "Bilisan niyo. Kaladkarin niyo siya, masyadong delikado doon." Nanginginig ang dalawang bodyguard, at agad silang bumagsak sa lupa. Nawala agad ang lahat ng palatandaan ng buhay. Mapahamak sila. Sigaw ni Mandy na para bang gusto niya silang iligtas, pero nagawa niyang kaladkarin ni Seven at gamulong palayo. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa panibagong pananambang. Ngunit nawalan siya ng dalawa pang bodyguard para protektahan siya. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Sa huli, itinaas niya ang kanyang mga kamay na gustong gamitin ang kanyang buhay bilang bargaining chip. Miss Mandy, hindi. Nagdilim ang ekspresyon ni Seven at ng iba nang makita nila ang nangyari. "Hello, Miss Mandy. Ako si Sora." Boses ng isang tao ang umalangaw-ngaw mula sa labas sa pamamagitan ng loudspeaker. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari. Na-corner ka na. Ikaw ay medyo malakas, at mayroon kang lubos na espiritu. Medyo nawalan pa nga ako ng mga tauhan dahil sa iyo. Ngunit hanggang kailan ka makakapagtagal sa isang digmaan ng atrisyon tulad nito? Kalimutan ang tungkol sa pagtakas, hanggang kailan ka makakaligtas kahit napipiliin mong lumubog sa lugar na ito? Sa totoo lang, baka pagsisihan ko ito, ngunit iniisip ko na kung dapat kong tapusin ang ilang mga nasusunog na materyales. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang magsakripisyo pa ng mga lalaki at gawin na lang kayong lahat sa inihaw na karne. Kaya naman binibigyan kita ng pagkakataong pumili. Maaari kang sumuko, o maaari kang mamatay kasama ang iyong mga bodyguard." Napakadilim ng boses ni Sora. Halata na dahil kay Mandy, naging biro na siya sa mga young master ng Sky Plane.
Tuluyan na siyang napahiya. Kaya naman noong nasa ilalim na niya ang mga bagay, gusto niyang makipaglaro ng pusa at daga kay Mandy. Hindi lang niya ito papatayin, kundi dudurugin din niya ang kanyang espiritu. Gusto niyang magdusa si Mandy. Malamig na sagot ni Mandy, "Don't worry. Hindi ko hahayaang matupad ang hiling mo." "Hahaha," tumawa si Sora. "Ay, Mandy, paano ka magiging walang muwang? Sa tingin mo ba ganoon ka kahalaga sa akin? Na gusto talaga kita. Payagan akong sabihin sa iyo na ang mga bagay ay nagbago. Kailangan mong magmakaawa sa akin ngayon."